Nagsimula ng wedding entourage habang hinihintay ang hudyat niya sa pagpasok sa simbahan ay pinagmasdan niya ang paligid. Pakiramdam niya ay makulay ang paligid niya. Masusundan pala ang pagkamangha. Namangha siya sa ayos ng simbahan. Hindi niya mapigilan ang mapaluha. Puno ng magagandang bulaklak ang paligid. Hindi na kasi niya inaasahan yun. Ang mga tao sa paligid ay nakangiti habang nakatingin sa kanya. Naluluha siya dahil masaya siya. Hindi niya akalain na ganito pala kasaya ang makasal. Lalo pa at ang lalaking mahal mo ang pakakasalan. Mamahalin talaga niya ito bilang isang kabiyak sa hirap man o ginhawa habang buhay. Nagtama ang kanilang paningin ni Sebastian nang maitutok niya sa harapan na bahagi ng simbahan ang kanyang paningin. Hindi niya sigurado pero tila may nakita siyang paghanga sa mata ng binata para sa kanya. Pakiramdam niya ay malulusaw siya sa klase ng tingin sa kanya ni Sebastian. Habang papalapit siya rito at akay ng kanyang papa, nang nasa mismong harapan na niya ito at kukunin ang palad niya sa kanyang papa, ay nakita niya ang pagsuyo sa mga mata nito na tila laging namumungay. Pagkahawak nito sa kamay niya ay napapitlag siya. Tandaan niya ang kuryenteng yun. Naramdaman na lamang niya ang munting pagpisil nito sa palad niya. Tila alam nito ang nararamdaman niya kaya napatingala siya rito. Ngunit parang gusto niyang magsisi. Blanko lamang ang ekspresyon nito sa mukha. Parang napaka-formal pa. Nagbaba na lamang siya ng tingin at pagkuhan ay tumingin na lamang sa pare. Makalipas ang ilang seremonya ay nagsimula ng magtanong ang pare sa kanila. Ang mga nangyari sa kasal sa panaginip niya, dati ay parang umulit ngayon. Dalangin niya na maging maayos ngayon ang kasal. Ikaw, Celestine, tinatanggap mo ba si Sebastian bilang kabiyak sa hirap man o ginhawa habang buhay? Opo, Father. Nakangiting wika niya pagkatapos ay tumingin siya sa napakagwapo niyang groom na si Sebastian. Ikaw, Sebastian, tinatanggap mo rin ba si Celestine bilang iyong kabiyak sa hirap man o ginhawa habang buhay? Baling naman ang pare sa kanyang groom. Opo, Father. Tiningnan din siya ng gwapo niyang groom, ngunit hindi ito nakangiti na tulad niya. Blanko pa rin ang ekspresyon nito. Hindi na lamang niya pinansin ito. Ang mahalaga ay napakasarap ng kanyang pakiramdam. Magiging okay rin sila ni Sebastian. Gagawin niya ang lahat upang mahalin siya nito kung hindi pa siya nito mahal ngayon. Kung ganun, maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Wika ng pare sa kanyang napakagwapong groom. Itinaas na nito ang belo at nag-angat na siya ng paningin bilang paghanda sa napakatamis na halik na hinihintay niya. Hinalikan siya nito ng napakatagal na hindi niya inaasahan. Pagkuwan ay sabay silang humarap sa mga taong saksi sa naganap na kasal. Celestine point of view, umugong ang masigabong palakpakan sa loob ng simbahan. Dahil sa katatapos lamang na kasal ni Celestine at ni Sebastian, pagkuwan ay nagsimula ng picture taking. Masaya ang lahat hanggang matapos ang picture. Kasama ang mga abay, ninang at syempre ang kanilang mga kanya-kanyang kaibigan. At paglabas nila sa simbahan ay sinabuyan sila ng mga rose petals. Isa sa mga napapanood niyang ganap sa mga ikinakasal. Hindi man niya masasabing bongga ang kasal nila ni Sebastian, ay masasabi naman niyang masaya ito. Inalalayan siya ni Sebastian habang pasakay ng sasakyan. Nakatakda na magtungo na sila pabalik ng Salvador Mansion. Sumunod naman ang mga taong naging saksi sa pag-iisang dibdib nila. Kabilang ang kanyang kaibigan na si Mika. Habang nasa sasakyan ay hindi nila mapigilan ang mapangiti. Sa wakas, wala na talagang kawala sa kanya si Sebastian. Sa kanya na ito. Tiningnan niya ito na sa gawing kanan na bahagi niya. Kung kanina ay masaya ito ay iba na ngayon. Napaka-formal na ang tsura nito. Nakatingin lamang ito sa dinaraanan. Hindi man lang siya nito tinitingnan. Sa bagay ay hindi niya ito masisisi. Baka kasi hindi pa rin ito komportable sa kanya.
Gusto sana niya itong kausapin, ngunit nagbago ang isip niya. Siguro ay mas maganda na unti-unti ang paglapit niya rito. Sinalubong sila ng mga pagbati pagpasok pa lamang ng bridal car sa gate. Maraming kumakaway na karamihan ay alam niyang trabahador sa asyenda. Dati hindi niya masyadong pinapansin ang mga trabahador nila kahit madalas niyang makasalubong mga ito sa daan. Pero ngayon ay malaki ang pasasalamat niya sa mga ito dahil binigyan ng mga ito ng kulay ang kanyang kasal. Ang lahat ay masaya, ang mga mukha na nakatingin sa kanila. Nang dumarating na sila ng mansyon, ay nagsimula na ang pagbati ng MC na kinuha ng kanyang papa. Inalalayan siya ni Sebastian sa pagbaba sa bridal car at inalok ang bisig nito sa kanya. Malugod naman niyang tinanggap yun at nagsimula na silang maglakad papasok sa inaayos na bakuran nila bilang lugar para sa salo-salo ng kasalan. Sinalubong sila ng palakpakan ng mga tao na naghihintay sa pagdating nila, kasabay ang isang musika na pangkasal. Kaya naman lalo niyang nadama na ikinasal na nga sila ni Sebastian. Sa isang sulok ay naroon naman ang patong-patong na regalo para sa kanila. May napakalaking wedding cake sa gitna at may mga alak na nakahanda sa isang gilid. Napakaganda rin ang pagkakadesenyo ng paligid. May mga bulaklak sa gilid. Tinawag na sila ng MC at pinaupo sa kanilang nakahandang mesa na nakaharap sa lahat. Masayang kumain ang mga bisita sa kasal. Makalipas ang ilang sandali ng kwentuhan at program sa kasal ay nagpaalam si Sebastian sa kanya na may kakausaping sandali sa cellphone. Nang tumayo ito ay agad siyang nilapitan ni Mika. Best, congratulations ulit sa inyo. Best wishes. Wika nito pagkuhan ay umupo na. Iniwan na ang upuan nila ni Sebastian. Salamat, Best. Naniniwala ako na magiging maganda ang pagsasama namin ni Sebastian. Oo naman, mag-toast tayo para riyan. Nilagyan nito ng alak ang hawak nitong kopeta at ang sa kanya. Pagkuhan ay sabay na itinaas nila ito at sabay na nagsabi ng cheers. Best, maiba ko. Curious na tanong sa kanya ni Mika habang sinisimsim ang hawak nitong kopeta. Saan pala ang magiging kwarto nyo ni Baste pagkatapos nitong handaan? Oo nga no, bakit hindi ko agad naisip yun, Best? Sa sobrang abala niya dati sa pagpaplano na makaganti kay Sebastian, hanggang sa ma-inlove siya rito, hindi niya naisip ang gano'n na bagay. Ewan ko ba sa'yo, sa lahat ng ikakasal, ikaw yata ang hindi naiisip yan. Baka ililipat na lamang ako sa kwarto ni Sebastian, alanganin na wika niya sa kaibigan. Hindi ba nakakaya na ikaw pa ang itong lilipat? Nakakahiya ba yun? Balik tanong naman niya kay Mika. Ay ewan, nalilito ako sa'yo. Tanong ko tapos ipapasagot mo rin naman sa akin. Oo nga no? Oo, gaga. Baste, point of view. Samantala, habang nag-uusap sina Celestine at Mika ay kausap naman ni Baste ang sekretarya ni Mr. Henson sa cellphone. Problemado siya magmula pa kaninang umaga. Nakiusap siya sa sekretarya nito na iusog ng kaunti ang meeting nila, ngunit hindi pala siya mapagbibigyan nito. Kailangan na talaga niya magbiyahe ngayon dahil hahabulin niya ang meeting kay Mr. Henson. Mabuti na lamang at nakakuha na siya ng flight agad. Magbabiyahe pala si Mr. Henson papuntang Paris. Magtatagal daw ito roon ayon sa sekretarya nito. Kaya naman kailangan na niyang magbiyahe mamaya upang umabot siya sa nakaset nilang meeting. Napahugot siya ng marahas na buntong hininga. Gusto pang man sana niyang makasama si Celestine ngayong unang gabi nila bilang mag-asawa. Mula pa kaninang nang makita niya ito, napapasok ng simbahan habang inihatid siya ni Don Amado sa kanya, ay nasasabik na siya na mahawakan ito. Sadyang natural na maganda ito. Nagmukha itong prinsesa sa suot nitong wedding gown. Hindi man niya kagustuhan nung una. Ang makasal sa dalaga ay ramdam niya na may bahagi ito sa puso niya. Nang makita niya si Celestine na suot ang wedding gown nito at papunta sa kanya, ipinasya na niyang bumalik muna sa kanilang mesa. Dinatnan niya na magkausap ang magkaibigan na sina Mika at si Celestine. Kaya ipinasya niya na lapitan na lamang si Dylan na abala sa pakikipag-usap sa isang dalaga na abay nila sa kasal.
Pare, wika niya sa kaibigan, sabay tampal sa balikat niya. Oh, Basti, wika nito sa kanya. Pagkatapos ay binalingan muli ang dalagang kausap nito. Saglit lang ha, excuse me Ann. Kausapin ko lang si Basti, wika naman ni Dylan sa dalaga. Excuse ko lang saglit si Dylan. Ha, Ann, baling niya sa abay nila na si Ana. Isa itong anak ng kanilang trabahador sa asyenda. Ngumiti naman ito bilang sang-ayon. Hihintayin kita sa garden. Nagpatiuna na siya na nagpunta sa garden. O pare, may problema ba? Kailangan ko nang magbiyahe mamaya. Tumawag sa akin ang sekretarya ni Mr. Henson. Hindi raw pumayag si Mr. Henson na iusog ang isang araw ng meeting namin. Isa lang ang ibig sabihin niyan pare. Sinusubukan ka talaga ni Mr. Henson. Sinusubukan niya kung hanggang saan mo siya kayang sundan. O susundin. Alam mo na, business thing kasi yan. Oo nga pare, yun na nga rin ang iniisip ko. So, magbiyahe ka na talaga? Mukhang hindi matutuloy ang honeymoon nyo ni Celestina. May ngisi sa labing wikay nito sa kanya. Gago, tinampal niya ito sa balikat. Hindi bali, sa Amerika ka muna kumuha ng kahoneymoon mo. Biro pa nito. Gago ka, mamaya marinig ka riyan. Wow pare, takot ka yata agad kay Celestine. Kantyaw nito sa kanya. Hindi naman sa ganun pare. Ganun yun pare. Iba ka talaga. Mukhang nakalimutan mo na talaga si Mildred. Paano kung makabalik na si Mildred sa Amerika? Nandun na yun ngayon. Hindi na naituloy ni Dylan ang sasabihin nang marinig niya ang bahagyang kaluskos mula sa likuran na bahagi nila. Kaya napalingon siya at si Celestine pala ang dumarating. Celestine, namutla ito at naisip nito ang huling sinabi. Napalingon din si Sebastian nang marinig niya ang pangalan ni Celestine. Pareho kasing nakatalikod ang dalawa. Pagkuhan ay makahulugan silang nagkatinginan. Sorry, pinapatawag kasi tayo ni Papa, Sebastian. Wika nito sa kanya. Ganun ba? Pare, balikan mo na si Ann. Wika nito kay Dylan. Tara na, Celestine. Inakbayan na siya ni Sebastian at nagtungo na sila kung saan naroon si Don Amado. Pagdating nila kay Don Amado ay binigay lamang pala sa kanila ang isang susi ng kwarto na ipinaayos daw nito para maging kwarto nila bilang mag-asawa. Kasalukuyan na rin daw na nalipat ang ilang personal na gamit nila ron, kaya pagkatapos ng handaan ay maaari na raw silang dumiretso ron at ituring na sila yun bilang mag-asawa. Pagkatapos ay formal sila nitong ipinakilala sa lahat bilang bagong kasal. Muli ay pinalakpakan sila at sa huling dalawang bahagi ng programa ng kanilang kasal ay sasayaw sila sa gitna habang nakasalang ang isang romantikong awitin. Pagkatapos ay ang pagbubukas ng regalo nila. Inalalayan siya ni Basti sa gitnang bulwagan. Kung wala lang sana siyang pangit na nagawa kay Basti ay baka isipin niya na may pagmamahal din ito sa kanya kahit papano. At kung hindi sana niya narinig ang tungkol kay Mildred, ang girlfriend nito na nasa Amerika, kahit papano ay may nakikita kasi siyang pagsuyo sa mga mata nito na sa tuwin ay palagi nangungusap kapag tinitingnan siya. Sa tuwin na nga lamang ay siya ang unang nagbabawi ng tingin. Pakiramdam niya ay malulusaw siya lagi kapag hindi siya bibitiw. Isinabit na niya ang nanginginig na kamay sa balikat nito, habang ito naman ay nilagay sa kanyang bewang ang kamay nito. Pagkuhan ay nagsalita ng MC. Hudyat na sa pagsasabit ng pera sa kasuotan ng bagong kasal. Nagsayaw na sila nang matapos na lahat. Sa pagsabit ay inipon nila ang lahat ng pera na naipon nila. Sa sobrang saya niya, sa naipon nilang pera ay nayakap niya si Basti. Nang ma-realize ang ginawa niya ay nahihiyang dumistansya siya ng kaunti kay Basti. Pagkuhan ay dumako sila sa gift opening. Naging masaya naman ang gift opening na puno ng kantsawan, biruan. Dahil ang ibang regalo ay mga gamit sa kanilang honeymoon. Ang iba ay mga gamit sa bahay. Sebastian point of view. Matapos ang kasalan ay dumiretso na nga sila sa kanilang bagong silid. Magkahawak ang kamay na nagtungo sila sa bagong silid nila. Si Bastina ang nagbukas ng pinto gamit ang susi na mula kay Don Amado. Hindi nila inasahan ang dadatnan sa loob yun. Puno ng rose petals ang higaan.
habang sa gilid ay may vase na may nakalagay na mga puti at pulang rosas. Excited na pumasok si Celestine sa silid habang si Basti ay panay ang tingin sa orasan. Hindi na pinagtuunan ng pansin ni Basti ang ayos ng higaan. Kanina pa siya hindi mapakali. Mukhang kailangan na talaga niyang ihanda ang gamit na dadalhin sa pag-alis. Kanina pa talaga sana niya gustong umalis, ngunit hindi siya makaalis-alis. Hindi niya kayang iwan si Celestine sa handaan ng gano'n na lamang. Ayaw niyang mapahiya ito sa gagawin niya na biglang pag-alis. Nasabi na niya kay Don Amado ang sitwasyon kanina ay hindi na ito magtataka kung maiwanan niya si Celestine ngayon. Nasabihin na rin ito si Mang Temyong na maghahatid sa kanya sa airport. Hinihintay lamang siya nito sa labas kung sakali. May iwanan si Dylan sa asyenda at bukas pa lamang makakauwi ito dahil sa nakainom na rin ito at lasing na. Mabilis ang mga hakbang na inapuhap niya ang kanyang attache case. Minabuti niyang suriin ang mga laman yun para siguradong wala siyang makalimutan bago siya umalis. Habang abala siya sa pagsusuri sa papeles ay inabala naman ni Tin ang sarili sa pag-check ng kanyang mga gamit. Mabilis ang kilos na nakapagpalit siya ng kasuotan ang hindi napansin ni Celestine. Abala ito sa ginagawa sa aparador. Wala itong kamalay-malay, naalis siya at may iiwan ito. Agad nitong hinanap ang negligee na ibinigay sa kanya ni Mika. Na makita yon ay naglaro sa isip nito ang isang mainit na eksena nila ni Basti. Kailangan na may mangyari sa kanila ngayon. Ano man ang mangyari, wika nito sa kanyang sarili kahit maghubad pa ito sa harap ni Sebastian. Basti, hindi na nito naituloy ang nais pa sanang sabihin kay Basti na mapansin nito na tila ay paalis ang asawa base sa bagong palit nitong kasuotan. Hindi nito namalayan ang pagbibihis ni Basti dahil nawili ito sa pangangarap at pag-aayos ng gamit sa aparador. Teka, Basti, saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Celestine, pasensya na, kailangan ko nang umalis ngayong gabi. May importante akong kailangan na puntahan. Walang anuman na sabi nito kay Celestine. Hindi ba at bukas pa lamang ang alis mo? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Oo, sana pero napaaga. Sige na, Tin, mauna na ako sa iyo. Ha? Hindi makapaniwalang tanong nito kay Sebastian. Alam na ba ni Papa na aalis ka? Salip ay tanong nito. Hanggat maaari ay nagpipigil ito na may masabi na hindi maganda sa ngayon ay asawa na niya si Basti. Gusto kasi nitong maging maayos na ang lahat sa pagitan ni Sebastian. Oo, Tin, kanina pa niya alam. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Hindi makapaniwala si Celestine. Basta-basta na lamang talaga siya iiwan ni Basti na parang walang pakialam sa kung ano